Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ng tulumanon, Sairi, uban nilang aktor ni Noemi Truya Abarientos and Ryan Mark Burinaga. Sairi, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang Sairi. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok kalibutan gikan sa Harandakban sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, o ba nato sa Attorney Noemi Truya. Attorney, Hello, good evening sa tanan. Kumusta na? Kumusta ang atong simana ron? Ikaw, Ryan Mark. Ug mapuhon kay kuan na Palm Sunday. Holy Week na kasi mohang lukay. Yes, ako am koy amda man mog lukay. Oy kay hatagan na mo ini ka ka. Di ba kadaghan ka na mo pamindita niya ang mga tao kay they're very buutan man kay Holy Week baya. So manghatagan sad sila lukay. May sad ka. Kay nabi daghang baligya baya. Yung mahal na karong baligya sa lukay. Oy, lukay. Yes, mahal na di ba? Lukay ka. Ipanghatag ra dito sa probinsya ang mga kuan ana. Sa tawag ana ka ng mga dahon sa lubi. Lubi. Di ba? Pero nganong nindot siya og color ay kanang light color. Ang mga young. Okay. Kay very young. Ganahan ko atong mga kuan na may mga bungacious kaayo nga lukay, but of course it's not the kuan. It's not really the design, pero nindot man gyud tan-awon, admittedly kung nindot ang design, di ba? Namo uban nga nindot pagkahimo kanang kuan kay siya. Bungacious lang gyud siya, mo lang yung o mo na kanang mga kuan nga. Tag 50 anak, depende sa design nga ang pinaka-simple, ordinary looking mo na G's. Yan, kahapon, daghan pa kayo mahibilin. Ipalingan na, tag 5, tulo G's. Kanigabiin na, wapa na halit, tulo G's. Marag bingo cards, magkadugay, magkabarato ang baligya. Bitaw, congratulations, Dias University of San Carlos PTA for the very successful 2-day PTA. Nakasayaw taga. Uy, congratulations, kay Mikey ka mo sayaw. Pangwanta, once a year na siya nga kuan. Sayaw. As in, hula, ang attorney. Dancerous, di ay siya. Congratulations, good sa tanan. Di gito siya mahimong possible without the contribution of everyone nga ning hatag gyud sa ilahang time, sa ilahang talent, sa ilahang effort para mahimong possible. Aligre gyud kayo mo ang family day. 2 days, right? So it was very stressful on the part sa mga PTA officers nga ga-organize ato, but kuan raman ning bawi raman gyud no ning kanang I hope na enjoy ang tanan. Yehey, congratulations. USC nya diri sa Cebu City kay wa pa jud sila naghuman sa discussion or debate about the skywalks. Wa gihapon. Wa pa sila ako wala na ko, di na ko moapil ana kay mao raman to ako ang pinakauna gyud nga sentiment ana mga nangatukod na nga wala gyud kay inaana gyud nga benefit, but naa naman good siya. So ato na lang sigurong pangitaag paagi nga maka-benefit lang gyapon siya sa public without removing it kay nagastuan naman good na. Kasi sayang ang public funds. Si Councilor Cuenco ingon siya nga kung imong problema kay di ba mas Mayor Mike Arma, it does not serve its purpose good ana nga kanang nahimo na mga daghan na kay mga mendicant hugaw na, and also niingon si Councilor Antonio Cuenco na siya no o junior ba na siya na kumura na imong problema Mayor James Anthony Cuenco, James Cuenco. Basta si Councilor Cuenco na overwhelming duha ni Ryan. Ay, dili mo may voters sa Cebu City. Ako taga-Talisay ko. So, okay. Hi, Councilor Cuenco. No? So, ingan si Councilor Cuenco na kung yung problema, ato nang i-turn over sa DPS kay para ma-monitor na, malimpyuhan na and all, and then mabantayan na dinhang mga skywalk. Kay sayang sa digamito niya. Nitiyong naman si former Mayor Tomas Osmania nga against sa siya nga panangtangon na yung mga skywalks and all nga ingon na sa si Mayor Mike Raman siya nga dili kay kanang dili maguna siya senior citizen friendly and PWD friendly kay di mas na makasaka din ha ana niya namaron si Mayor Mike Rama dito with the administrator na siya mga kuyog dito mga officials sa Cebu City nas Taiwan kay apil sila smart city
expo niya. Ingon sila nga sa mga smart city kuno wala na jud kuno na nauso ang mga skywalk. Okay, underground. Pero part na siya sa usa ka comprehensive plan. Ang kanang naa kay mga mga subway nga mga agianan, comprehensive planning ang gikinahanglan ana ray dili lang kay nakakita lang pug ka sa lain nga syudad nga naingon ana magina-ana pud ako. I'd like to see the plan first siguro before kanang pahibaw unta sa mga ideas inikahuman ko ano siya spur of the moment kay apan kanang mas further study di siya mga feasible no, so mahug nga kanang pagwapo pa kuan lang siya padahom lang siya sa ato ang mga voters nya election na ba ya next year. Muna na din haon niya ingon si Councilor Cuenco nga gingon niya kalimot ko sa gipang yung point about the skywalk lagi. Ay, ingon si Mayor Mark siya nga. Okay ra taron ray, pero manggod Hollywood. Ingon siya, may drama ko din siya. Kamo kay wa magud mo nakaagian ang mga skywalk. Di magud mo mangagian ang mga skywalk. So kay ba unsa pa kung ba't ipasabot din ha. Wagi actually kung kuan lang gyud siya no. Useful lang yun siya nga mga skywalks like pananglitan akong ma-imagine kung naalang siguro siya mga elevator or escalator nga makatabang nimo pasaka bitaw kay tagas baya unya mao na ang mga kuan ang occupy ra dito ang mga street dwellers kay wala naman siya gamit para gyud sa mga naamot ganan mo tabok unya ang kalsada gyud ray pwede ra gyud siya daganon tinuoray lang no kanang it's really a traffic violation no mura kaga jaywalking man gyud na siya kung di ka moagi anang mga sakto unta nga designated nga mga pedestrian lane. Pero, mo na, ang imuhang skywalks pod are not incentives enough. Pero ako, I'm not in approval nga panangtangon pod. Kay sayang gud kayo ang public funds. Ato na lang i-enhance para naagud siya gamit. Kay, for example, school children na sa mga eskwelahan nga area, no, it keeps the children safe, no, kanang naa sila option. But yeah, make it more siguro kanang suitable for use. Unlike karon nga, di gyud kaganahan, unya, baho gyud siya, naagud siya baho sa tao nga ato ang maagian. So mo lagi to palimpyuhan kuno hatag kuno sa DPS ipang-assign kuno mga DPS didto nga mag-monitor ba sa mga skywalk kung huga ba limpyo and all that nya. Nadi nakinomno ko ningon this Councilor Cuenco siya nga kanang underpass is very gasto and dugay kaayo pa na mahuman. It would take years before na mahuman and then gasto siya and we have other priorities nga dapat tutukan atong naghuwaw na ang transportation na pa kuno mga other problem nga nganong si kuno hunahuna ko na ng mga underpass pa. Ako I'm willing to wait anang mga gasto-gasto basta sulit lang pud gyud unya part gyud siya sa usa ka kanang long term nga planning yun nimo which ako siguro di lang takaybaw no na siguro long term plan ang Cebu City ako I'm not conscious of it as of now no ang mga visions lang isulti sa ato pero how to go about it kay murag si Mayor Mike pero lang no kay Mayor Mike every time na siya maatuan nga syudad moingon siya nga inanion na pud atong Cebu City kanang naay madugang sa iyang mga ideas ba unya. For me, let's see kanang how did these cities come about nganong naabot sa ingon ana nga level nga stage kay problema nato ron kuno unsa to Dave why too big sa inyo. Ato lang kuno mokuha og tubig sa Merlion. Yeah, na assurance ang MCWD na naghapon tay supply pero admittedly ni ubos naman jud siya kay init man kaayo na and oh yes. in Cebu because of the El Nino. So and it will be a prolonged El Nino. So we'll expect more so in the coming months. NCWD assured us nga napay supply pero mas maayo gid nga mag-conserve ta og kuan kay dili man na sa tanang higayon nga kuan labi na dwindling gyud siya because init kaayo and then imong giingon ni attorney prolonged El Nino so mo inat pa ang El Nino so maghuwaw ng likit na yung mga dam nato. Mo nang gikinahanglan gyud kaayo unta nga kanang naatay mga plano para sa ingon ana ba para natay ideas nindot na ideas natay visions para sa unsay ganahan nato mahitabo sa Cebu City no kay mao may scope ni Mayor Mike over time siguro makuha na siya, mag-guide through lang siguro ta kay how are we going to arrive there. Yung kinamdon ako na si Cuenco siya, stop dreaming kuno stop copying. Di ako for me it's alright no we dream we keep on dreaming kay that's what gives us hope. Ay mo mas ka na magumag. Bisayaon ni mo. Melbourne unya kuan Singapore kung sige na kuno ta pangapi kuno. Nindot ra gud siya paminawon sa in English magud nga kuan kanang dreaming pero ang Bisaya gud ana kay ayo pagdahom no.
Pero siguro sila man gud ang naa sa pangagamhanan kanang Rhino kanang para nako kanang we need to see leadership good nga maka-guide gyud nato kanang makakita gyud ganita sa daan dili ra nga ang asa ra ang tumoy nga ihatag sa atoa pero kanang natay kahayag no sa daan nga padulngan nato. Pero ako muuyon ko ni Kwen ko na ato na ng palimpyuhan i-assign na sa DPS. Kaya na pa man tay other concerns nga mga importante pa nga concerns kay ang Skywalk wa man na siya naghilabot nimo ang kuwang rana niya maintenance raman so palimpyuhan na siya aron magamit na nay mga gigyapon din ang mga tao. Kaya mintras tanto nga kuan pa wala pa tay pahimo og mga underpass. Limpyuhan, atupan, katong mga walay mga atop nga naay design nga naa sila'y atop and of course ako, butangi escalator or elevator no para mga PWDs, mga senior citizens nato, mga children nato nga maglisod og saka no. Safe pud ilahang pagsaka sa ug magamit yun nila ang mao nga mga skywalks. Karon dili man gud wa gyud kay ingon ana nga incentives but I really would not kanang subscribe to the idea nga panangtango na lang ni. Unless siguro klaro pud na nga feasible na mga kanang underground nga mga agianan karon magud I'm not really seeing them coming in the next 2-3 years 4 years. Pero nakainom na kumingon sila in other smart cities walay mga skywalk. I stayed in Japan for a month. Ang ilang mga skywalk dito is very modern kay na siya agianan para sa kanang maglakaw ra walking ra gyud sila anasa siya agianan para sa mga bisikleta musaka biya mi didto mag mountain bike. In ana ka kuha nila nagamon sila mga skywalk and sky passage for really true. Bicycles. Kay part man gyud na siya sa design sa mga kalsada nga nay maagian siguro sa ibabaw naapoy sa ubos pero naapoy sa ibabaw kay bisag sa Bangkok no naaman sila mga skywalks and nindot kay papicturan ng ilahang mga skywalks they are kana roads in themselves ba nga naa sa ibabaw sa kanang ubos nga kalsada no mura siya second layer pero mga tao lang ang mangagi dito sa ibabaw niya nindot kayo og mga design no pwede gyud ka mag selfie dito kay naay mga greeneries no naay mga cities ngayon ana nga design yes. Ilahang mga karaan nga mga flyover gihimo nilang mga skywalks no so yeah kanang gikinahanglan lang gyud siguro og vision for this paninduton lang gyud siya kay karon for kanang waste of government public money kung wa na mangagi wa na may mangagi kay hugawan sila ni mahadlok sila ta oy dili ra po din sa Cebu City ha there are also skywalks dito sa ubang mga syudad like ito kag Quezon City no mahadlok gid bitaw po ka og agi sa skywalks na pag ito yung mga elevator ang ubang mga skywalks dito kana kay naay mga dwellers street dwellers nga to mga tug nya usahay alone ka mo saka sa skywalk no nya dili ka feeling safe kanang pwede ka actually hold upon dito nga wa kay mahims kay kawra usa no nya ngit kana katon sa una katong gitangtang na kaning dapit sa Fuente kaning pinakaduol gyud sa Fuente nga skywalk kanam to din yung mga kana mentally challenge nga magtambay dito sa taas makuyawan ta mo agi didto bisig unta no inana sa di mga concern anyway so yeah let's just wait and see kung mag-unsa na sila kay sila may nas pang gobyerno sa pag unsa na tog tagaw-taw dire wa gyud mahimo kay sila may in power sila may mamerma sila maglalis natay mahimo election na pod sunod tuig no so kang to ang election mao gyud na ang pinaka venue nato to express our sentiment and kanang governance no to participate in governance so choose well gyud panahon sa election ayaw in town isakripisyo ang inyong future by voting for those who you know nga incapable but nanghatag lang yun sila kwarta. Okay, kinahalamang mata na mo kay ang ganador tag 69 gihapong kilo. Hapit nagsitinta. Sa una kay 52 ran na. O 45 ra. 45 ra na. Nagsugod tag 45. Dapat mang mata mo din ha. Kay lisod na. Pero ang kabatis kuno tag 20 na lang kilo is carbon, Dave. Ang kilaw na lang tagkamatis. And there was a time nga even ang cabbage dito sa, di ba, Dalaget ba to ang ilahang mga halos panghatag na lang nila kay walay ko ana. Over ang supply unya. Wala market na no nanang flooded na ang market siguro ina naman na kung sa law of supply and demand. Pero di man ko kumutuo nga walay mahimo ana no luoy gyud kayo ang mga mag-uuma.
Yeah, Tawag na, nga salad. kinahanglan lang yun siguro og unsa programa sa gobyerno regarding anak kay I'm sure there are a lot of Unsaon? people who would find use for them, who would really need them, daghang kaayong tao nga gigutom. So pwede gud unta na siya nga maprograma para masupply og klaro para dili masayang. It's such a waste. Parehas na sa katong mga kamatis sa Baguio. Last year ba to no nga naay mga post and somewhere sa Mindanao nga mga supply sa ilang mga patatas ba to ug uban pang produkto nga ipanglabay na lang rather than them selling kay alkansi naman sila no. Transport pa, labor. Oh, and really our farmers need that kind of support gikan sa to ang pangagamhanan nga dili masayang no masayang ang imuhang abot kay kana pa na mga taong gipanggutom unya naa day nanubra nga pagkaon nga wala lay kapadulngan kay wala tay proper management sa ato ang produce. Luoy kay ang mga farmers anak. Katong yung kuan cabbage diri okay mao man gyud pinaka-approximate nato diri sa Cebu no katong mga repolyo nga halos ipanghatag na lang tungod sa kabarato kay kana nanubra ang supply unya apparently wala ma-providean og demand. Walay venue para mag-abot ang supply ug ang demand. Okay, so aside from kuan, speaking of luoy, karon nasay outcry kay katong nagipatay na golden retriever. Grabe ang sentiment sa mga tao regarding no kaning mga Kilowa. tao. Naon sa to Ray? Sige, for the benefit of those who do not know exactly naon sa to. Nakita na lang nila ilang golden retriever nga gisud og sako patay na. Unya na-identify man through CCTV ang kuan suspitsado. Ingon siya kay gipaak siya and another person pa daw gipaak. So there is now an outcry because niingon ang mga kuan, mga pet owners and mga animal kuan advocates na kanang golden retriever intimidating lang siya tanawon kay dako magyud na siya but it's a very sweet dog. Sweet kayo yun na ang golden retriever. They're trained to be hunters actually no. Sa out on the field pwede na sila maway mo recover sa unsay mga gipangita. Mga missing. And mo hunt no. They hunt. Pero there is ato a domestic manggod kay wala naman sila inaana nga klase sa use mo na kinahanglan gyud na sila exercise. So sweet gyud na nga dogs ang mga golden retrievers pod paraygon. Oh nga, so there is now a call to expand the Animal Welfare Act. O para ma-penalize ang mga kuan and also ang akuha lang ba na golden retriever magud ni siya. So what if Aspin? Hopefully, yes. Atong i-expand ang atong outcry kay like in Cebu last year katong daghan kay mga nangamatay nga mga iro sa naga katong gipanghiluan. What about them? Kani mga Aspin, kani way mga breed nga mga iro nga gipangpatay ra kay maglagot ang mga silingan and all. Wala di gyud ako pagawson ako mga iro. Kay luoy. Grabe ang passion yun ni Ryan sa mga Aspin bitaw. I know of a lot of people nga would really advocate of taking care of or adopting Aspin kay kita we are so preoccupied sa mga iro nga naay breed yes. no kanang ganahan kay ta ani mga balihibuon o kani mga cute mga gagmay or mga outstandingly dagko no pero ato yung giniglect ang Aspin and I think ang pinaka resilient nga mga dogs are actually the Aspin and sweetest ang amo alang yun exception kay Kiat. Grabe ka Kiat. Dagko mo ka. Actually they're very paraygon gyud no. Mag-ilog jud sila nimo and all. So yeah, try adopting an Aspin. Kang uba ra ba in town ipanglabay ra ba in town? Uy, pang-ili ra ba? Makakita ako sa Facebook post nga naaras mga kalsada ang mga itoy no. Pangitae lang in town na naagyoy mga willing mo dawat no kung i-donate na ang mga Aspin and then you can also call ang mga animal welfare nga mga organizations like IRO, PAWS, unsa pa ning uban nga mga organizations. So actually there are a lot of them nga willing mo take care no and find a suitable nga kanang adoption parent. Yes, no? nindot bang yung Aspin actually and mo na siya resilient sila so simbako dili gyud sila madali-dali kasakit. And kung masakit man gay sila maka-survive ra gyud sila dayon sad. Lig-on gyud ang Aspin. Actually usa na sa ako mga consideration kay kato nangita kog iro niya na din ni ana akong friend siya. Nakoy iro diri na
Shih Tzu siguro to siya. Ako ni ihatag mo ba sa mayon ka nga yes, ihatod diri sa balay ko dili lang ko ana kay marag makadaan ko gasto anang mga hinana ang mga Yes. Marag lang ko sa Kay kani mga breed nga mga iro no. maintenance and all. Ang Vet. mas kuha na sila mas vulnerable to a lot of Vitamins. sickness no. Parehas ra gud na sila og mga minimum nga mga maintenance pero nagyoy mga klase sa iro nga mas dali masakit, mas dali mataptan og kaning mga inherent nga mga worms or mga inana. So mas taas og maintenance. Yeah, so we should seek justice for Kilua kay murag imong gigatuhan nga gi-attack gyud to siya no, and then But not luoy only kaayo, for Kilua siguro. unta ang It's- atong kuan sa inhustisya batok sa mga iro ba is i-expand nato whatever is the breed of the dog, kung biktima siya kuan abuse by humans, we would fight justice for them. And ako na lang po i-extend, no, kung ganahan tamngita justisya even sa mga pets and mga dogs, let's also find justice for people. Of course. Okay. Ang uban, akong feeling kay kusog kay mangita justisya sa cutie pie nga mga iro, pero arin sa mga tao nga biktima og daghang injustisya makalimot. So, I'll extend my panawagan no to kanang respect and call for justice to victims of mga nagkalain-laing klase sa injustisya. Yes. So, mubarayon ta after this break. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Okay, ning balik na ni Ryan, kalma-kalma mi karon reflect man gud mi Kay kay Holy Holy Week Week naman naman. gud ugma. Yes, so good na ta sa Palm Sunday and then so good na ta sa ato ang mga weekly Holy Week nga mga activities. Kami ray sa CLB kay naaman mi annual nga kanang Recollect. magkuan gud mi station, Way of the Cross gud mi no. So amo pang pangitag asa mi suitable nga moadto pod. But then, unahon sa ni nato itong topic, itong karon man good is the last Saturday sa buwan sa Marso, which is Women's Month. And then, I just came from a VowNet nga kanang conference. No? It's a network of various LGUs diri sa Cebu nga ganahan no mag-advocate for a gender equality and kanang inclusive nga society no. Unya usa sa mga gustong kanang hatagan natog attention kay kaning vow law manggod nato only mga babae ra gyud ang iyahang gi-recognize nga victims under the law. Now naay effort dili lang sa during this conference and over time siguro no during the past years nga ningon naman puy mga lalaki nga biktima sa mga abuso sa ilahang mga asawa. Oh, so dili din nato sila apilon sa protection. So mo na ato ang ipangutana karon kung mutugot bata no nga kaning ato ang balaod on vow would be amended nya kinahanglan ba nga bag-ohon ang anti-violence against women and their children law aron maapil na sa proteksyon ang mga kalalakin ano nya ngano man. Okay, sige ikaw ray. Okay, murag I don't know ha kung unsa na jud siya ka dako ang
or unsa na jud siya Gidaghanon. gidaghanon nga murag Oo. affected gyud sila or abused husbands, but for me in general murag dili siguro need kay men can defend themselves. Actually, mao na siya. Stronger man ang men. Kaning moves karon no nga kanang i-amend ang balaod to include men, kuan siya, ma-dilute nimo ang thought and an essence sa balaod. Para nako lang kay naamoy uban nga ning cater gyud sa male audience nga niingon nga biktima man pud mi, wala ba may protection. Let's go back to nganong naa ang anti-vowsy law, kanang nganong naa siya nga balaod alang sa pagprotect sa mga kababayenan kay ang biktima sa vowsy law nato, ang maka-avail ra gyud sa balaod are only women who are ex-partners or ex-lovers or kana naay sexual relation no sa somehow sa perpetrator. The perpetrator doesn't have to be a man. Yes. Actually, no. As Pwede abuse. pod babae pod ang biktima o ang perpetrator o sa kaning balaod in such a way nga pwede nga kaning female relationship unya naay abuso mo reklamo ning kaning usa no ang Partner. woman nga naabuso siya sa partner nga babae pod pwede ra gyud siya ma-avail no. Pero arita sa mga lalaki nga niingon nga kani kuno nga balaod is unfair to men kay naa siya automatic protection to women unya wala siya automatic protection to men. So let's go back nga nung naa ni nga balaod gihimo ni nga balaod specifically to address that particular situation nga daghan kaayo cases of domestic abuse, spousal abuse, relationship abuse nga ang perpetrators are men. Unya ang majority no 80 to 90%, 95% are women. Pudyot ra gyud kay na gamay ra gyud kaayo na nga portion sa kalalakinan. Maingon nato no nga henpecked, biktima, kukulatado sa ilahang mga asawa no. Naaman gyud we recognize that as naa. But under the law man gyud nato karon tungod sa power relations nato, patriarchal gihapon nato ang society. Lalaki man gyud gihapon ang dominate. Easier always for men to seek remedies. Mauna nga tinuod mauwaw ning mga lalaki nga mo patabang mo report kay naa man gyud sila remedian, mas bugat man gyud sila kumo kay sa babae such that kung makulatahan sila sa ilahang asawa pwede ra man gyud sila kabawas no nga mas grabe ang damage. Balihan na ang situation, asawa nga kulatahon sa bana, naabay ana nga klase sa pagbawas ang asawa ngadto sa bana no hinay gyud kayo ang kumo sa babae physically, lahi gyud ang babae o sa lalaki. Mao na nga sa kana lang nga analysis, kung imo pang i-appeal sa protection, you'll be adding kanang more protection to men even sa balaod nga para unta mo even sa playing field sa babae o sa lalaki. Isud nimong lalaki you are diluting the law and the thought and the essence in that sense no. I'll explain another aspect sa balaod which is pwede sad nga kaning panawagan nga i-appeal sa protection sa balaod is in terms sa LGBT no community nga naagay mga bayot lalaki nga kanang bayot. Okay, pwede mapud babae nga bayot no. Lalaki no, gay man siya unya na victim siya of abuse no sa iyahang partner by lalaki pod. Dili man siya maka-avail sa kaning balaod tungod kay ang babae as in sex at birth biologically babae ra man gyud ang mahimong biktima ani. So kung bayot ka lalaki na biktima ka og abuso sa imong partner nga partner in the relationship, dili gyud ka avail gyud tinuod sa balaod no. So and we recognize the LGBT community kaning mga bayot as kanang vulnerable pud ni nga sector no, vulnerable pud ni nga kanang angay pong proteksyonan. Kung ingon ana nga siguro panlantaw nga nung gikinahanglan ni expand ang balaod, siguro let's study it very well no, kanang we can change the definition of the woman not as the sex man gud atong gi-refer karon kundi ang gender no. Sex and gender are two different things no. Sex is unsa what you are biologically at birth, although nailang discussion na kay na may uban pod mo change ang sex over time. Pero sa kanang atong nahibaw-an nga regular nga pagkahibaw nato sex at birth, male female is just vagina or penis.
gender is kung unsay gi socially ascribed nimo nga kanang role no kanang imong pagkatao kung mo linya ba ka sa unsay recognized as babae or mo linya ka kung what is recognized as lalaki. Karon what we see as normal is kung biologically kanang male female ka, kung male ka dapat mao ni ang quality sa usa ka male. Mo ang usa ka quality sa male no, ikaw the head of the family, kinahanglan strong ka strong ba ka of body, macho image macho gyud ang image mo nang gitawag po nato toxic masculinity kay kung medyo mahuyang ka, although di natin sir bayo ta ka na may effeminate nga mga lalaki no kanang refined, very refined, metro na mangiuban nga kuan. You are discriminated against kay you are having features of a woman no, you qualities of a woman. Kanang dudahan ka, bayot ka mao nang uban nga mo kanang naa dayoy kuan nga bisag di gud bayot di ba? Kanang dudahan din ka nga bayot kay nakay qualities. Kung babae ka, maupod ni ang recognized nga standards kung unsa ang usa ka babae na kay natay mga expectations sa iyahang roles no kung vagina na siya at birth unya ning dako na siya natay certain expectations sa unsa iyahang qualities sa siya may kakani siya woman ni siya babae ni siya karon under the law gasunod taan na ang classes sa concepts no and atong gi-ascribe nga expectations sa either male or female basta female mao ni ang female kana mo nang tun-anan siya nga proposal under sa law kung mao ba na ang ipasabot nga amendment nato sa balaod to include the protection sa LGBT kaning mga biologically male pero kanang woman ilahang pagtan-aw sa ilang kagalingon lang mga trans dihado gyud sila sila they consider themselves women no kaning mga naasay na ana but under the law dili man sila makapasar kanang dili kay biologically male di man gyud sila mo biya ni argument sa uban nga kanang muupo sa Miss Universe kanang mudawat ka og kung ano kay real woman, real man ya. What's a real man? What's a real woman? No nga atong hunaon-naon. Siguro sa kana nga aspect nga kanang amendment sa law, moingon ko nga sige tun-an nato og maayo kana nga aspeto sa pag-amend sa balaod to include members of the LGBT community who may need the protection as that of a biologically female nga giproteksyonan sa balaod. Kay kung atong i-include ang tanang lalaki, even the male who have the capability as in karon to protect themselves fully no, madilyot gyud ang thought and essence sa balaod. So, ako mo-oppose ko sa kana nga concept nga tanan na lang kay mawala na ayaw na lang ta mag-vowsy. No, tangtangan na lang na remove the vowsy law, remove all the protection kay tanan naman just make the TPO PPO available for everyone ingon ana. Which is not the thought sa mao nga balaod. Pero it's in the table na di ay na mga kuan moves. Na ay moves in Congress. Since male. last year na nako nahibaw-an no nga naay mga kongresista man gud whom I thought kanang siguro walang kaayo kasabot sa balaod need to be educated or kana ning ascribe to the male thought, male thinking ang population nga kami po di ay constant man gyud na nga kuan, constant man gyud na nga question nganong kami wala mi protection kay actually protected ra gyud mo with your strength and with your power no under sa ato ang society kanang societal structure nato ron you have the power at least uy nga nasa murag edge ang women ba like the wives no or the partners because kung kiniha ay like a cheating husband lisod ba ya kaayo ang pag prosecute sa cheating husband, di ba? O concubinage versus kuan kay luoy man gyud ang wife kay kinahanglan kung concubinage imong ikaso si mong bana kay baw ka nga nangabit imong bana and all but lisod kaayo di ba attorney ang mga kuan sa concubinage dapat masakpan gyud mo sila nga kuan jud sila din ha and all very scandalous manner. There are still a lot of laws nga gikinahanglan usbon particularly ning mga balaod dato sa revised penal code on adultery and concubinage no kay ang lalaki mas dali nila i-prove nga nakasala ang asawa kaysa ang asawa nga naay lain nangabit ang iyahang banano na discrepancy. Dili na ko i-promote kay mo ingon yung mga lalaki mo samot ingon ba sa nga klase nga advantage but it's really easier to prove
sa pangabit sa babay kaysa pangabit sa lalaki, and mas taas og penalty kung ang babay mangabit nga kanang parehas ra man unta siya sa klase sa sala sa lalaki nga mangabit. Somehow actually na siya rason sa karaan si kiniraan, which I don't think it should hold nga klase nga rason. At least ana na lang vowsy kay murag edge sad na sa wife, no? Or advantage na niya ba na sige kung dito sa concubinage lisod kay i-prove sa wife nga mao ni nag-cheat akong husband, at least dire sa vowsy mas dali pagkuan, dali ang comfort sa babay, sa wife. Thank you for bringing that up, no? Kay kung diri sa lain na to nga mga balaod, mas lisod mag-prove, no, ang mga babay. Kanang pagpangabit sa bana could constitute psychological violence against the wife, so mas easier kanang prove sa babay, no, ari sa vowsy law kaysa ngari sa revised penal code provisions nato. And let us be reminded nga kanidi ang vowsy law nato are one of those laws, no, gitawag na special gyud nga balaod to address specific conditions. Karon we still recognize nga naagi hapoy discrimination against women, unequal gihapon ang relationship between men and women, no, naagad gihapon at disadvantage ang lalaki. So the law is really intended to address that particular situation nga naa pagyoy di inequality between man and women. So you kana kung you level up gamay sa kanang unsay pwede mahimo sa babay, pinaagi sa balaod, give to those who have less more laws than those who have kanang the advantage, no, more to those who are more laws protecting them to the disadvantage. So kung imo nang i-dilute, imo nang tangtangon nga kanang understanding anong naang vowsy law, you are diluting the entire concept. Nganong kinahanglan og more protection ang mga kababayen-an karon, nganong gikinahanglan tag Magna Carta of Women, nganong kinahanglan ta og lain pa nga mga balaod to protect them against gender-based violence. Okay, kani i-confirm na attorney kana nako nabasahan nga kaso ba na kung di ba kay sa criminal law is jurisdictional. So kung ang husband is abroad siya, yan ang abit siya dito, dili makagukod ang Philippine law kay naman siya dito sa other country, di ba? Pero under vowsy pwede day siya gukod psychological abuse kung sige padayon iyang sige maghuna-huna na stress na depress ang wife diri ang bana abroad, pwede niya gukdon bisag naas abroad. So dapat i-preserve na lang yun ang vowsy kung unsa jud ang purpose sa vowsy para nasa edge ang women yun over men. Mauna kay unless you can show to me statistics nga pareha ang degree of violence by men committed against women as women committed against men, parehas na equal na karon dili naman na physical violence, daghan gyud gihapon nga mga kababayan nga biktima gyud gihapon sa kumo is the strength, no, and the power sa lalaki over men. Tagan pa gyud nimo kanang add more advantage sa balaod, the same privilege that you are given to women. You are kanang wa kay dag-anan wa na dag-anan ang mga kababayan sa societal nga context, daghan kay remedies, daghan kaayo ang mga law are very pro men. Yes, it is, no. They are actually unya mao na nga napoy mga lalaki mo ingon nga nganong kanang National Women's Month, nganong na International Women's Day, nganong walay kanang Men's Day or kanang National Man's Month, because the entire year is the man's year, no, and we are just asking for that particular month of the year, day of the month nga we remind ourselves that we really need to do more pa sa ato ang katilingban karon. We are not yet equal, lahi gapon sa ato values favoring gihapon sa usa ka patriarchal nga society. So yeah, kuan siya, dili siya dapat katong mga masculine good or the husbands, no, but nindo to interesting to siya na i-amend ang vowsy law to cover or to include na kaning mga LGBT na mga soft refined nga woman good ilang kuan. So we can actually change and the feeling. The amendment to the law could come via kanang pag-usab nato sa definition of a woman. Iklaro nato unsay definition nato sa usa ka woman, so that it can include biologically male nga mga people who
are women sa ilahang kasing-kasing, sa ilahang pag-present sa ilahang kagalingon, ana, para in effect protecting women still. Kay mao man nato ang kuana, mao man nato ang padulngan na karon no, ang concept nato of a man and a woman, mao nang pangutan unta what is the essence of a woman no. Ato ana is ang atong yuna-una amang gyud gihapon kanang unsay ideal nato of a woman, which is mura siya babae. Pero murag taas-taas pa gyud na siya latasonon sa attorney no, ang recognize sa Philippines male and female pa man gyud. Taas gyud kayo na nga Ato siya latason. included to, dapat i-recognize na sad sila ang mga Oo. trans and all. Yeah, actually, taas kani nga discussion ang gender no, we need a gender sensitivity discussion. Kay even ang concept sa LGBTQAI is very fluid, di ba? Kanang panalitan si Ryan, laki man gyud na si Ryan nimo tan-aw no. So, makover ba siya sa ato ang i-amend nga portion sa balaod no, nga kanang kung ang ato alang definition is that of a person who looks like a woman no, makover lalaki kay ni tan-awon si Ryan, basig di gyapon siya makover kung inanaw na to og define no ang balaod. Taas kay siya og discussion, which is good. Sugdan na to ang discussion on understanding. Kay eventually ako padungyo ko sa istorya nga it doesn't matter actually kung male, female, it doesn't matter kung man and woman as long as we respect each other's rights no. Kanang eventually wala na distinction between the two. Dili na ta kanang bangutana bag unsa na siya, bayot na siya, di ba? Usahay mag-inanaay man ta kay we tend to ascribe things sa kung bayot na siya mas magkuan ka or nakay bias against the bayot. Eventually atong padulngan is you no longer have to ask those things. Yes. Okay, so it's very interesting and something to look forward to. Grabe yun ang discussion. Manood na sa ng mga same-sex marriage. Kay, di ba kung ato na silang i-recognize din sa VAUSI, dapat ma-recognize na sila sa law na pwede na sila legal na ang same-sex marriage in the Philippines. So, yeah. Which is a good point for discussion alang sa tanano for educational purposes, for acceptance purposes no, kanang inclusivity no, kanang unsay madawat nato and what are the extent of our biases no nga makapadawat nato sa ubang quality sa ubang mga tao and kana. Okay, so yeah, ato na, let's wait and see. Ngarita sa kaduha na to nga topic kay very interesting and daghang naka-relate. Nag-react. Daghang nag-react kay ngano. Daghang tag-angay nga hinulsulan, daghang tag-angay nga ipangayo og kanang pasaylo for no. Daghang tag mga nasad-an nya. Usahay gani mo tag sa mga akong nasad-an no, kanang pasayloan na lang ko, pahalag wa ko kaybaw nakasala ba ko ninyo. Pero bali ni ato ang pangutana karon. Dili ni para sa ikaw nga nakasala ka nga mga kag pasaylo, bisag wa ka kaybaw nakasala ba gyud kag wala or tinuod no kay. Say na naman pud na no. Di ka kaybaw actually nga sadaan ka. Kani bali ni atong pangutana ray, di ba ko? Pasayloon ba nimo ang nakasala nimo apan wala na ngayog pasaylo? Ano feeling gyud niya wa ko kasa nimo. Pero klaro gyud siya nga nakasa man kanako. Perspective sa kuan, ikaw ang nasadaan no, ikaw ang kuan unya ang the other person actually did not ask for forgiveness. Ikaw willing ka magpasaylo. You have to ask for forgiveness. Di ba? Ask and you shall receive. Pero ako is wala na murag sa una siguro, but as you mature ba, as you age na murag let go and let God na lang, because that is for your peace of mind no, na imo siyang pasayloon in spirit because mura na siya ang paagi nga magmalinaw ka, you move on. Imo naman na the moment nga mo pasaylo ka is imo naman ang i-close nga chapter kung unsay nahitabo ninyo. So for me, for your own peace of mind, let go and forgive even wala pa nga yuak. Ako kay actually I don't think about it no, kanang kung wala na ngay pasaylo, okay, di naman po na nako. I don't demand. Actually I don't demand nga mangayo og pasaylo. Kung di ka mangayo pasaylo nya tan-aw nako nakasala ka nako, I'll just ignore you no, kanang kay kanang moingon ko nga akong pasayloon na ay kuan naapoy direct action on my part ba nga kanang wala ra man nako no, kanang anyway kung nakaysala nako, okay fine, di ka wa ka kahibaw but sometimes I really do kanang kuan let the other person no nga nakasala siya nako nya di siya magpasaylo kebs ra pug ko kanang sometimes probably ang akong huna-huna ana ray kay
wa man ka mga pasaylo, maybe you don't need it, no? Kanang basig masuko gani kag pasayloon ta ka kay you really intend to make me suffer nya kung pasayloon ti ka kanang you are kuana kanang you are essentially not kanang achieving your objective and kana makapasuko. So ako kems lang gyud ako ang kuan, akong attitude aning mga tao nga sa akong tan-aw nakasala nako nya di mga igpasaylo. Fine ra gyud ko, okay fine. Dili ra na nako ibutang sa akong kasing-kasing, dili ra po na nako huda-hunaon kung mangay ko pasaylo later, okay. Mas dali kay ko makapasaylo ray kanang mo istorya lang sa ako and mangayo. Sometimes you don't need even to explain, sorry lang gani ka, okay na sa ako But if you don't ask for it, then why give it? Arita, atong mga viewers, atong mga natay daghang reactions, no? Particularly, unahon ni natong diri sa CCTV. Murag mo gyud nilang gitubag. Yes, relate gyud sila anak. Affected sila. Ningon kini si Dina de la Fuente de Delit. Ako rang gipasaylo ang mga nagbutang-butang nako og storya pero wala nako magkigsuod niya. Wala na. Sa atong bahay no, we move on. Ako keps lang jud ko. Si Belinda Baid, depende sa sala niya yang nabuhat kung gamay ra di kaayo grabe makadala rag pasaylo pero dili jud nimo malimtan ang iyang gibuhat dunay gap na aron maka-move on naka pangayoon sa pag-ampo sa Ginoo nga gaan-gaan inyong gibati aron dili ka magdumot kay ang pagdumot maka-trigger og sakit tungod kay dili nakamahimutang stress, anxiety, mao nga prayers na lang para sa makahil ka at makatulog ka ng mahimbing. Kani si Gidis, Ribigan Kristal, ako siyang pasayloon maski wala mangayog pasaylo, kinsa nagutang nga dili ta mohatag og pagpasaylo sa nakasala nato. Nag-ingon ang Biblia nga kung makapasaylo ka, pasayloon ka Ginoo, learn to forgive and you are forgiven. Tao ra ta og dili ta Ginoo. And yes, masakitan ta but remember dili ta perfect. Maayong gabi sa tanan. Si Jason Manabat, gipasaylo na nato ang tao bisan man og wala pa gani makasala. Nato kay kita mismo makasasala pod. Okay po ni siya. Gidugangan niya kalimtan ang tanan sama sa gibuhat ni Jesus kanato bisan siya wala makasala. Si Ethel Pulangkos makapasaylo apan di malimtan. Okay, si Liz Bisanyes big no. Aritas imuhang kuan ray sa imuhang mga reaction sa imuhang post kay murag daghan pog reaction diri sa imuha akajotik. Ikay kuan, ikay scroll diri asa ni paingon asa ni actually sakto itong ubang punto pod sa nga gingon sa bano nga kanang to move on. Ako my way of moving on is Kevs kanang okay ra kung mangayo kag pasaylo dili lang gyud idibdib gyud siguro ang kanang sala sa uban unless siguro ang sala is a risk to your security, a risk sa imuhang kinabuhi, a risk to your reputation pod no kay na may mga ingonana mga tao nga inana ang level sa kwan. Si Attorney Divine Marshall Flores, hello there Attorney ni React. Ingon sa Attorney, yes, for your peace of mind. Gawas pa Lenten season karon panahon sa pagpasaylo. Wa gyud mawala nimo if you forgive someone. I miss you all. We miss you too Attorney Divine. Attorney Divine, yeah. Ingon si Divine Lionel, relate ko ani ko yaray mao until now akong pangutana sa akong kagalingon pero pasayloon para na ako'y peace of mind. Di man ma-automatic but slowly lang with prayers. Si Isidro Rituya Batalan Jr. maayong gabi para nako mangayo og pasaylo og diri nako kay siya nakasala. Angayan gyud nako siya pasayloon kay para pod nga na ako'y kalinaw sa akong kaugalingon kay lagi usara pod nga nila lang nga nagpuyo aning kalibutan nga usa ka makasasala. Ikaw makapasaylo ba ko nimo sa tanan ako nga nabuhat diha nimo? Dili. Kay murag 1 year na sad, binignit wa gihapon. Kay atong istorya last year pakanon ko nimo binignit Holy Week 2023 nga. So it's a recurring sin. 1 year naman sad. Ingon si Professor Paul Alforque nani siya sa US but he's from Toledo. Affirmative Sir Rai. I think he's a lawyer also there, no? Forgiveness is always a unilateral act. One may still not forgive someone who asks for it. The main origin of forgiveness is one's consciousness.
your willingness to extend it to someone. It is an extension of one's kindness. In performing the act of kindness, the other party's participation is not needed, although sometimes we want to feel some considerations like repentance, but it is another topic. Lamig is Attorney Paul Alforque. Finey Fines, hello there my friend, belated happy birthday. I think so, pasaylo ang tawag anak, kay di naman ko mag-mind. I let go and move on with my life. I cut them off in my life circle and treat them like kaila lang or civil lang. No grudges, I'd rather focus on things that really matter than dwelling on something that can no longer be changed. Let go, move forward, and live a fulfilled life. Si Banji Villacampo, pasayloon gihapon, dili para niya kundi para sa akong peace of mind. Hello there. Beth Yasmin Flores Salazar, pasayloon. Bahala og wala siya mangayog pasaylo, Ginoo nila mag-igo. At least na ako'y peace of mind. Si Gerbert Rosino, atong fan from Kuan, the medtech from Manila, and then mo ni siya. yes. May Grabe ka, gabi, fan. yeah. Mag-monitor. Makita yun siya na po. Mag-monitor siya na. Naka sa studio, sir. Ana, di ka pwede mo absent kay taping ron. Mga reminder. Hello, Gerbert Torsino, my friend. Ingon siya, lain-lain ang view sa tao, pero para na ako, dili requirement nga mangayo o pasaylo ang nakasala kanimo para kamo pasaylo. Kinahanglan mangyud ka mo pasaylo, kay ang pagpasaylo para nas imong kaugalingon, og imong kaugalingong kaayuhan busa mo pasaylo ta diretso closure. Justin Paul Densing Tolid. Magpa-shoutout ra siya nito bag. So hello there sa Ampongol, Sogod, Cebu. Bisan walay signal ang Channel 47 pero through FB na lang. Hoping nga naanay signal unta sa antena nga TV. O ato mga friends, dapat siguro magpa-connect og cable. Dapat, no? Unsa na atong cable for this sa CCTN for the ha? Sini Cebu cable. Subscribe na. Oo, taga Sugod man siya for din. Ano naman dito nga area, no? Abot na nagbugo, no? Ang Sini Cebu. Oo. So I think magpa-cable mo din ha, Paul, din sing. Yes, kay inshallah kuno signal sa lang TV, dapat mag-cable na para nag CCTN 24/7. So Sini Cebu avail now na opisina sa Bugo, di ba Ferds? Na sila. So you go to Bugo City sa mga somewhere north. Pila ta ka opisina ang Sini Cebu Ferds? Buan, Dalaget, Nagimitig siya git diri Dalaget, Minglanilia, o Toledo. og Toledo. So it's essentially all over po, so you can apply now for your cable. Nato yung mga kaila akong mga maestra sa San Carlos nga kanang Sini Cebu po sila. I think may mga brato for Ay, mananaw dahil po sila na 599 or 9999. I think naman sila yung mga brato ra nga mga package sa Sini Cebu. Yan sa to for di naman to yung mga promo for di ba? Plus sa to plus telephone ba to ana? Plus internet? Kanang Gawas diri oy. Gawas diri madungog imong tingog. Ikaw mo yung marketing. Sa Sini, ha? Free cable 100 channel cable. Ano ay free cable ang Sini Cebu. Internet with imong cable na i-avail. siya. So avail now para naagi hapon mo access bisag wala mo internet sa mo. Pila man na siya? 999. Oh, naay mga inana, naay mga basta murag 4 ka buok. Oh, package. Automatic Yes. guest si Ferdy. Marketing sa Sini Cebu. So mao na Ferdy, ikaw Ferdy mo pasaylo ka Ferdy. Yes, boy. Sa mo nakapasakit nimo sa una. Ako siguro kay in a sense di man gud na ko nauna-on so marag automatic siguro na nga pasaylo in that sense no kay dili man pud nako idibdib kung dili lang pud na may ningon no nga depende sa kuan depende sa klase sa sala diha nimo ako siguro ang dili nako pwede nga kanang kalimtan siguro no kanig yung mga kanang klase sa sala nga risk sa imong kinabuhi o reputation. That's really something else nga dili gyud siguro magbantay na noong ka no. Pero kaning uban mga butang dili nato idibdib no kalabi nag mga ginagmay nga mga butang nga kanang angay kanang pwede ra ka maka-move on nga dili ra kinahanglan nimong ibutang sa imong kasing-kasing. Yeah, it's for your peace of mind. Mo kuan ko, mo agree ko sa ubang mga naay opinion diri nga it's for your peace of mind. It's not really for the other person. Although I really recognize nga na basig na ubang mga tao nga dili sila ganang pasayloon sila. So
dili ihatag. Yes. But you don't think about it. Oh, and speaking of pasaylo, ugma kay Palm Sunday na. Sugod na sa Holy Week. Unya reminder na kung nabasahan ba nga page. Pari man to nagsulti siya. Dili good na ninyo pwede dunganon nga maghinulsol mo sa simbahan unya magkiat-kiat sad mo like manglaag mo, mangaligo mo dagat and all. Kaya siya ang Huwebes Santo o Biyernes Santo gi tuyo na nga mahimong holiday para Reflection. makapaduol mo dito sa Ginoo, manimbag yun mo, mangumpisal and all. So para it's- jukuno na mo na siya, reflection. It's just once a year no nga atong hinulsulan ato ang kanang mga sala no sa mga kanang mag-reflect ka ba sa imong kinabuhi, mag-review kung sa organization pa murag kanang panahon nga mag-review ka, annual review nya, strat plan po ka. O mo na siya. Plano ni mo imong kinabuhi para di na to mausab no, ma-remedy na to nimo unsa may mga gipanghinulsulan nimo di nga di na mausab kay di mapwede nang di na mausab nya kausa na lang. Kay mo na siya na kato magkong concept aning Holy Week kay mo dyan na panahon na sige na makapahawaay ta kay mo mag na holiday nga wag gyud kay hunahon-naon. Pwede man siguro na kay Bakasyon buhaton kanang kanang ako mananom. Kailangan man ko mananom pero while nananom ka na reflect po kagamay sa imong kuan mga the past year that was. Bakasyon manggod ana nya mga ligog dagat, mang travel didto. Inig Easter Sunday, okay na inom, siguro no. yes. Okay na inig Easter Sunday Kaya kaligo banhaw na naman dagat. ginawa Mao na. na may ting kaligo og dagat na gyud ang Easter Maglipay Sunday. na taana. Mapuno po dinoon ang dagat. Oo, kay nabanhaw namang Ginoo pero kanang Huwebes Santo sakto nang gingos pare Huwebes Santo, Biyernes Santo muduyo gyud anas kasubanas Ginoo kay patyon yan namatay ba yang Ginoo ng mga panahon na. Nabra sa mga pilosopo kaayo nga nito to magpakasatag Huwebes Santo, Biyernes Santo kay patay ang Ginoo di makakita sa tumang mga sa. Nagwonder Which is yun wrong. Nagwonder yun ko ana ray nga nung daghan nga kanang horror films ang manggawas inig ko Ining Holy Week. Holy Week nga tungod kay patay ang Ginoo horror na dayon. Yes, so muna siya hinaot nga mo gyud na inyong hatagag pagtagad nga priority gyud ang Ginoo ana. Mag-reflect gyud ta panahon Anong sa kaning mga panahon na. Mao na even ang kanang ato ang fasting and abstinence naaman nay kuan gyapon naaman nay cultural reason kay it's cleansing kung di mo ganahan sa religious kato mga dili religious no it's an exercise once in a year nga mag-cleanse nimo imuhang kaugalingon from all the toxins and the kanang sa atong kinaon di ba unya kaning meat man good kay na man gud na toxins na ang good kanang na gyud na mga kuan diha ingredients na gyud na mga chemicals ana nga kanang di maayo sa lawas so give your body a break. But then sa religious of course it's part of kanang pagkigduyog nato sa Ginoo kay nagfasting pud biya to si Jesus. Murag kuan ba ya jud siya kung magkiat-kiat ka Biyernes Santo kay murag duol kas disgrasya. Oo. So muna siya ha, good luck unta priority ninyo ang pagpangayo pasaylo, paghinulso sa inyong mga sala karong panahon na nga Holy Week. Pero katong mga nakasala ni Ryan, pasayloon ra gyud mo niya. Ini ka Domingo ra mo pagkiat. Dili pwede magkiat-kiat ka Huwebes Santo, Biyernes Santo unya pangumpisal mo kay mura na siya ang kuan nga makalimpyo sa inyong kalag, makabaton mo og peace of mind ka ma-reconcile mo ana sa Ginoo. Wa na tay panahon but before we go, let us say thank you sa Koy, sa Palma, Archbishop po si Palma, ni Nanay Diana Limchuan, ni Tatay Dodong Limchuan, ni Robert. Si Inday, si Matmat, si Andrew, si Joanne, si Brian, si Dave, si Nilo, og si Ferdy. Yay! So thank you so much for watching and then magkita ta sunod buwan na po. So, wala ta next week. Wala ta next week. Kay Sabado di Gloria man inig kakuan. Part yapon sa Holy Week. Wa pa na ba nung ginawa na. So, yes! This is your favorite nga kasaw matag panihapon. Saire!